Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay ikadalawang araw ng buwan ng Abril, taong 2026. Ngayon po ay Holy Thursday. At habang Holy Thursday mga kababayan, ito pong mga vloggers at volunteers ay nandoon po sa bahay ni Pulong Duterte. Bakit? Dahil meron silang narinig na balita na anytime ay merong may issue na search warrant laban po sa mga pag-aari ni Kong Pulong. Kaya ito mga kababayan, tingnan nga sino-sino ba ito mga nando. Di ko naman kilala to pero mga vloggers daw at supporters Ayan, dyan po sa Davao. Mga mukhang goons. Bakit gano'n yung mga vloggers ng DDS mga mukhang goons? Hindi ba napansin mga kababayan? Nakakatakot yung mga mukha Mga mukhang goons So ito, bantay sarado. Post ng news Duterte, bantay sarado sa bahay ni Kong Pulong. Nagtipon ng ilang vloggers at volunteers sa labas ng bahay ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa Katalunan Grande noong April 1, 2026. Kasunod ng kumakalat ang ulat na posibleng may silbing search warrant sa naturang lugar. Ayan mga kababayan. Nako, nakakatakot yung mga pagbumukha ng mga mas nakakatakot pa yung yung mga nagbabantay kaysa doon sa magsusearch. Okay. At ito mga kababayan, meron pong reaksyon mismo ang kaanak ng mga Duterte na si Noel Duterte. Ayan. Kasi ayan nga po yung mga vloggers, mga supporters ni Rodrigo Duterte. Ayan nagbabantay, binabantayan nila yung bahay ni Pulong Duterte. So ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Noel Duterte. Sabi, cool to. Cool to. Sabi ni Noel Duterte. Just goes to show that the Dutertes have brainwashed people to see due process as something that should never apply to them. So sabi ni Noel Duterte, mismong kaanak ng mga Duterte ito, nagpapakita lang ito na talagang na-brainwash ang mga tao ng mga Duterte at para sa kanila ayaw nilang makita o ipatupad ang due process. Ang due process gusto nila sa iba ma-apply pero sa kanila hindi pwede. Gusto nila do not process. Pero salita sila ng salita ng due process. Pero sa kanila ayaw nila i-apply, gusto nila do not process. Halimbawa nito, etong pag-aresto kay Pulong Duterte, lahat po yan sinunod ang due process. Pero sinasabi raw ng mga Duterte na kidnapping. Yung pag-absent ni Sara Duterte sa impeachment proceedings at yung kanya mga kamping DDS ay sinusubukan ma-dismiss sa pamamagitan ng paglapit sa Supreme Court sa pamamagitan ng technicalities. Ito rin po ay pag-iwas sa due process. Imbes na ipakita na siya hindi corrupt, ang ginagawa niya ay hinaharang niya ang proseso. At ngayon, meron lang kwento-kwento. Kwento pa lang mga kababayan, chismis pa lang na magkakaroon ng search warrant sa pagpaari ni Pulong Duterte. Pero ito mga DDS ay gustong mag-interfere. Ayan mga kababayan. Ilang piraso lang kayo, laki-laki na bahay ni Pulong Duterte. Nakabantay sila sa gate. Ayan. Bakit daw nila ginagawa ito? They are doing all of this now after they told critics on social media magsampa kayo ng kaso. During Digong's time, ayan na nga, dinadaan na sa korte at Congress pero di pa rin sila nakukontento. Ayan, mga yan mga kababayan ito yung nag-post ay mismo kaanak ni Duterte na hindi po natutuwa sa pinaggagawa ng pamilya ni Digong Duterte pati ng mga anak. Ayan, nakabantay sila. So, pakinggan natin guys, itong si Pulong Duterte. Tungkol dyan.
Kung aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Oh, matibay yan siya. Kung Ito. Kapag may ginawa ang mga ganitong proseso, legal na proseso, sasabihin nila, aso. Bagong aso ng bangag na pamilya. Ganun po yung lagi na lang naratibo. Lagi tinuturo kay Presidente Marcos, kawawa naman si Presidente. Lahat na lang itinuturo. Pati yung krisis na lang itinuturo kay Presidente. Siguro kapag lumindol, bumaha, lahat isisisa sa Presidente. Ito talaga mga didis. Ayaw nyo na lang harapin yung yung proseso. Harapin nyo na lang yung proseso. Hindi puro iwas at puro turo sa iba. nang matibay diha nga tao nga magbisita-bisita, isara ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating... Okay, ang pinatutukuyan na ito ay itong si NBI Director Matibag. Kasi mukhang NBI po ang lulusob sa pag-aari ni Pulong Duterte para mag-search, mga kababayan. Ano ba yung search? Ay, nakasulat po yun sa papel. Abangan natin kung ano yung search. Kung titingnan nila yung mga naku, meron ba mga illegal na mga kontrabando? O kaya naman meron ba mga tinatago na yaman? Ito nga si Pulong Duterte? So yan, depende po yan. Nakalagay po yan dun sa nakalagay po yan dun sa search warrant. So sabi ni Pulong Duterte, matibay daw. Matibay daw itong si Matibag. ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Yes. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. So, kisay mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, so, kasabot, bibisita ko, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko, kanina lang ding umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng Tiga Davao, si Boss Mil man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. No? Alam mo naman to si Presidente Rudy, pag imbestiga, pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. Okay, so ayaw nila sa corrupt kasi may kahati. Kapag corrupt yung ilalagay nila sa posisyon, baka maagawan. Sayang naman. Hindi sila tumatanggap ng corrupt. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pa higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, pero alam mo, Alvin, paano ba to sabihin? Yan, magbibisita ka sa isang bahay, ayun mag-search siguro sa bisita ko eh. Ganun siguro, sir. Murag anak siguro ilang pasabot. Siyempre, magkinahanglan man mga warrant, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita,
sa among mga balay, sugod sa judge nga nag-issue ug sa mga abogado nga ni-appeal ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao, pailad ro na namong kaso dismarbet pag-abot sa panahon. Ana rana bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga paryentes Danau kay hinaguan na nila. Tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Unya ato ni sumpayan pa. Kay mo bisita man ka sila sa akong balay. Maura dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. Kay lisod kay nang kusahos nga kabaw buhaton des Danau. Alam mo bin, itong bangag na administrasyon na ito, kung hindi na nga nila kaya, kita man nato, di na nila malimod ang ilahang corruption, nagsugod pa sa budget atong 2023, 22-23, antod tanang budget, ang ilang corruption sa flood control. Klaro man kita man mo mga tao, kana di na gani malimod, kabalo ka ng elitista, na og di na niya kaya sagangon ang tanang labay sa iyaha, magpalaban dayon og iro. Ana na ang among tan-aw sa ilaha sa mga Bisaya. Dili tanang Bisaya, ako Bisaya man ko. Mao na akong tan-aw sa ilaha. Kanang di na gani nimo kaya, di na nimo malimod. Mao na nga magpalaban dayon kag iro. Mao na mga elitista. Labi na ning mga elitista nga pangit. Di mo pagkugwapo, pero mas pangit gyud sila. Dagway akong ginasulti ha. Pangit sila dagway, pangit og batasan, kawatan pagyud. Sus Mariusep. No, kanang wag yun na ilaha. Palaban day nag mga ero. Anam mga dato. Ug di kaya tagay kwarta na diretso bisitahi. Ana man na. Kung kanang matibay diha nga tawo nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, wag kang pumiyok ha. Okay, so ayan mga kababayan, mukhang may ano pa meron pang pagbabanta itong si Pulong Duterte. So ayan po yung kanyang pahayag tungkol po dun sa napipinto nga search warrant sa kanyang tahanan. At ito may papakita lang ako sa inyo. Ito si ating kaibigan Sinyolo, napansin yung bakod ni Pulong Duterte. Ito mga kababayan sa litrato. Ayan o. Sabi dito, bakod pa lang, paldong-paldo na. Bahay ni Pulong Duterte, grabe, kilometro ang bakod. Ayun ang taas eh. Kasi mga kababayan, alam niyo na-i-vlog to dati. Nung isang, basta nakita ko sa Reels. Ang haba mga kababayan, ilang minuto ata, naka-tricycle siya. Binidyohan niya yung bahay ni Pulong Duterte, pagkahaba-haba. Wala nga, sobrang laki. Sobrang laki. So, ayan daw yung binabantayan ng itong mga panatikong DDS. Oh, ito. Panoorin natin ito. Tingnan niyo yung mga nagbabantay sa bahay daw ni Pulong Duterte. So mga par, update muna tayo as of 10:15 in the evening. Ayan, so kasama natin si Cap Soset and si Go Guzman. Ayan, nandito rin yung ating tropa, no? Ayan. So, ayan. So mga par, update muna tayo. Okay. So ayan po, yung mga ito. Yan, yung mga tulongges. Na nagbabantay sa bahay ni Pulong Duterte. Alam niyo mga brad, mga sir, kahit ano gawin niyo dyan, kahit magdamag pa kayong umupo dyan, magpaulan, mahamugan ang inyong mga utak, kaya kayo nagiging ob-ob. Pag nahamugan yung ulo natin, pati utak nadadamay eh. So, kahit anong gawin niyo dyan, hindi niyo mapipigilan ng search warrant. Sapagkat yan po ay inisyo ng korte. Kung totoo chismis pa lang eh. Chismis pa lang. Ito mga ito. Talaga nandyan eh. Diba? Chismis pa lang eh. So kung meron mailabas na search warrant galing sa korte, hindi po yan mapipigilan sapagkat
yun po ay utos ng korte. Hindi nyo pwedeng harangin yan, mga tulongis, mga bopos talaga tayo kahit kailan. Ano harangan nyo yan? Iutos yan ng korte. Kailangan yung sumunod. Di ba? Kailangan yung sumunod. Kayo mga tanga. Ito nga daw yung na-brainwash. Mukha ka nakakatakot pa eh. Saka baka pag lumusap ang NBI dito, magtakbuhan eh. Oh. So ayan po mga kababayan, abangan natin ang kung ano mangyayari dyan po sa paglusob. Baka masyado mabigat yung salita natin paglusob. Yung pagpunta ng NBI para mag-issue ng search warrant o magsagawa ng search warrant dyan po sa bahay ni Pulong Duterte. Yung napakalaking bahay, napakalaking mansyon ni Pulong Duterte. At dahil nga nabalitaan ito ng mga didilis, ayan, nagbabantay daw sila. Ayan po, tingnan ninyo. Yan po sila, nagpapahamog, naku, pag nahamugan yung ulo ninyo, sisipunin pa kayo dyan eh. Wala na kayo magagawa kung sakali dumating yung search warrant. Diba? So, abangan natin mga kababayan itong mangyayari. Matutuloy ba ang pag-search sa bahay ni Pulong Duterte? Ano ba ang isi-search? At magkakaroon ba ng gulo? Dahil nga po, ito mga utak didilis. Ay, hindi pala utak didilis. Mga didilis talaga, mga kababayan. Ay, nandyan po para magbantay sa pintuan, sa gate ng tahanan ni Pulong Duterte. So, tutok-tutok lang po tayo dito sa Batang Maynila Toits tungkol sa balitang ito at sa iba po pong updates sa ating bansa. Ingat po tayong lahat. God bless po.